Handa ba tayong tingnan kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng mga kurtina ng kapangyarihan sa Washington? Habang abala ang mga headlines sa walang katapusang ingay ng politika, may mas malalim na krisis na unti-unting gumagalaw sa ilalim, isang estruktural na krisis sa ekonomiya na nagtutulak sa mga desperadong desisyon. Hindi nakikipag-usap ang Amerika sa ibang bansa dahil sa husay ng estratehiya. Nakikipag-usap ito dahil kailangan nito. At sa pagkakataong ito, ang tingin ay hindi lang sa Mexico, kundi pati sa Pilipinas, isang bansang matagal nang nasa gilid ng pandaigdigang kapitalismo, ngunit ngayon mas lalong hinihila papasok sa gitna ng bagyo. Hindi ito simpleng kwento tungkol sa isang politiko o isang kasunduan sa kalakalan. Ito ay kwento ng isang sistemang pang-ekonomiya na nagsisimula ng ipakita ang mga bitak nito. Isang sistemang matagal nang umaasa sa murang paggawa, mahihinang regulasyon, at mga bansang handang magsakripisyo ng sarili nilang manggagawa kapalit ng pangakong kaunlaran. At ngayon, habang tumitindi ang presyon sa ekonomiya ng Estados Unidos, mas malinaw kung paano gumagana ang larong ito. Isipin ninyo ito. Sa loob ng maraming dekada, naniwala ang kapitalismong Amerikano sa isang ilusyon. Pwede raw ilipat ang produksyon sa ibang bansa, bawasan ang gastos, palakihin ang kita ng mga korporasyon, panatilihing mura ang mga produkto, at sabay na magkaroon ng masayang uring manggagawa sa loob ng Amerika. Parang mahika, pero ang mahika kapag sinubukan mong ulitin ng paulit-ulit nauubos. At ngayon, nauubos na ito. Apang tataas ang inflation, habang mas ramdam ng karaniwang pamilya ang mahal na bilihin, renta, kuryente at pagkain, mas naiipit ang mga korporasyon. Hindi na sapat ang dating tubo, hindi na gumagana ang lumang formula. Kaya bumabalik sila sa pinakapamilyar na solusyon. Humanap ng mas murang paggawa. At dito pumapasok ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay matagal ng bahagi ng pandaigdigang supply chain, mula sa BPO hanggang electronics assembly, mula sa subcontracted manufacturing hanggang export processing zones. Isang bansang may batang populasyon, sanay sa Ingles, handang magtrabaho ng mahaba para sa sahod na kung tutuusin ay maliit kung ihahambing sa pandaigdigang pamantayan. Para sa mga korporasyon, ito ay hindi trahedya. Ito ay oportunidad. Kapag naririnig natin na may interes ang mga dayuhang kumpanya na magtayo ng mas maraming pabrika o pasilidad sa Pilipinas, madalas ipinapakita ito bilang tagumpay, trabaho raw, pamumuhunan raw, pag-unlad raw. Pero ang tanong na bihirang itanong, anong uri ng trabaho? Para kanino ang tunay na benepisyo? At sino ang nagbabayad ng tunay na presyo? Kapag ang produksyon ay inilipat mula sa Estados Unidos patungo sa mga bansang tulad ng Pilipinas, hindi lang mga manggagawang Amerikano ang nawawalan. Nawawasak ang buong komunidad, mga lungsod na umaasa sa industriya, mga pamilyang umaasa sa disenteng sahod. Pero huwag din tayong magpabulag sa ideya na ang mga manggagawang Pilipino ang nanalo. Oo, may trabaho. Pero madalas ito ay trabahong mababa ang sahod, kontraktual, kulang sa benepisyo at madaling mawala kapag may mas murang option na namang lumitaw sa ibang bansa. Ito ang tahimik na katotohanan ng globalisasyon. Hindi ito kompetisyon sa pagitan ng mga bansa. Isa itong sistemang sadyang idinisenyo upang ipaglaban ang manggagawa laban sa kapwa manggagawa, Amerikano laban sa Pilipino, Pilipino laban sa Vietnamese, Vietnamese laban sa Bangladeshi, habang ang mga korporasyon at kanilang mga shareholder ang tahimik na nagbibilang ng kita. At dito nagiging malinaw ang mas malalim na problema. Ang mga politiko, kahit pa presidente ng pinakamakapangyarihang bansa, ay mas limitado ang kapangyarihan kaysa sa inaakala natin. Ang tunay na desisyon kung saan
Itatayo ang pabrika kung saan lilikhain ang trabaho, kung saan sisirain ang isang komunidad ay ginagawa ng kapital. At ang kapital ay walang bansa, walang watawat, walang konsensya. Mayroon lamang itong layunin, palakihin ang tubo. Ang Pilipinas, tulad ng maraming bansa sa Global South, ay nahuhulog sa isang mapanganib na bitag. Umaasa tayo sa dayuhang pamumuhunan para sa trabaho at paglago, pero ang parehong pamumuhunan na ito ang dahilan kung bakit nananatiling mababa ang sahod at mahina ang proteksyon sa manggagawa. Kapag sinubukan nating magtaas ng pamantayan, laging may banta. Lilipat sila sa ibang bansa. Mas mura roon, mas tahimik ang manggagawa, mas kaunti ang tanong. Ito ang konteksto kung bakit mahalagang unawain ang nangyayaring presyon mula sa sentro ng kapangyarihan. Hindi ito tungkol sa diplomasya, hindi ito tungkol sa kaibigan o kaaway. Ito ay tungkol sa isang sistemang umaabot na sa hangganan ng sarili nitong mga kontradiksyon. At sa bawat hakbang nito, ang bigat ay ipinapasa pababa sa mga manggagawa, sa mga pamilya, sa mga bansang tulad ng Pilipinas na laging sinasabihang maghintay, magtiis at umasa na balang araw darating din ang tunay na kaunlaran. No, voprostom, skolko isyo možno zdać. Kung susundan natin ang lohika ng sistemang ito, lalong nagiging malinaw kung bakit ang Pilipinas ay itinutulak sa posisyong ito. Hindi dahil espesyal tayo, hindi dahil bigla tayong pinili, kundi dahil akma tayo sa pangangailangan ng kapital sa sandaling ito ng krisis, murang paggawa, mahinang unyon, flexible na batas sa paggawa, isang gobyernong sabik sa dayuhang pamumuhunan. Para sa mga korporasyon, ito ang perpektong kombinasyon. Ngunit balikan natin sandali ang mas malaking larawan. Ang krisis na ito ay hindi basta biglaang sumulpot. Ito ay resulta ng mga dekadang desisyon na inuuna ang tubo kaysa tao. Sa Estados Unidos, matagal nang hindi tumataas ang tunay na sahod ng mga manggagawa kahit patuloy na lumalaki ang produktibidad. Ang diferensya ay napunta sa iilang may-ari ng kapital. Sa simula, natakpan ito ng utang, credit cards, housing loans, student debt, hanggat may utang, may konsumo. Hanggat may konsumo, umiikot ang ekonomiya. Pero may hangganan ng utang. At ngayon, nararamdaman na natin ang epekto. Kapag tumataas ang inflation at bumabagal ang konsumo, napipilitan ang mga korporasyon na humanap ng paraan para mapanatili ang kita. Hindi nila babawasan ang kita ng shareholders. Hindi nila isasakripisyo ang mga bonus ng top executives. Ang unang tinatamaan ay laging ang manggagawa. At kung hindi sapat ang pagtitipid sa loob ng bansa, lalabas sila patungo sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Dito nagsisimula ang isa pang ilusyon na ang pagdating ng mga pabrika ay automatikong magdadala ng kaunlaran. Oo, may trabaho, pero anong uri ng trabaho? Madalas ito ay kontraktual, mababa ang sahod, walang seguridad. Isang sistemang pwede ka naming palitan bukas. At kapag sinubukan ng manggagawa na mag-organisa, humingi ng mas maayos na kondisyon, ang sagot ay tahimik ngunit malinaw. Maraming naghihintay sa labas ng pabrika o mas masahol pa, maraming bansa ang mas handang tumanggap ng mas mababa. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang tingnan ang Pilipinas bilang benepisyaryo ng paglipat ng industriya. Tayo ay bahagi ng isang mas malawak na mekanismo kung saan ang kahinaan ng manggagawa ay hindi aksidente. Ito ang pundasyon ng modelo. Ang lakas ng sistemang ito ay nakabatay sa kawalan ng kapangyarihan ng mga tao sa ibaba. And rito si Rich pumapasok ang papel ng Estado. Madalas sinasabi na walang magagawa ang gobyerno, na kailangan nating tanggapin ang realidad ng globalisasyon. Pero ang tanong, kaninong realidad? Ang globalisasyon sa kasalukuyang anyo nito ay hindi likas na batas ng kalikasan.
Ito ay resulta ng mga patakarang pinili, mga kasunduang pangkalakalan, deregulasyon, pagbawas sa buwis ng korporasyon, paghina ng unyon, mga desisyong pabor sa kapital at laban sa paggawa. Sa Pilipinas, malinaw ang epekto nito. Isang ekonomiyang umaasa sa export ng murang paggawa, pisikal man sa pabrika o intelektual sa BPO. Isang lipunang sanay sa ideya na maswerte ka na may trabaho kahit hindi sapat ang sahod para mabuhay ng may dignidad. At habang tumatagal, nagiging normal ang abnormal, ang overwork, ang job insecurity, ang pangingibang bansa bilang tanging paraan para umasenso. Pero may mas malalim pang panganib dito. Kapag ang isang bansa ay masyadong umaasa sa dayuhang kapital, nawawala ang tunay na soberanya sa ekonomiya. Ang direksyon ng kaunlaran ay hindi na dinidikta ng pangangailangan ng mamamayan, kundi ng kagustuhan ng mga investor. Anong industriya ang uunlad? Yung may mabilis na tubo. Anong industriya ang pababayaan? Yung hindi agad kumikita kahit mahalaga sa pangmatagalang kaunlaran tulad ng agrikultura, edukasyon at lokal na pagmamanupaktura. At kapag nagbago ang hangin sa pandaigdigang merkado, kapag may mas murang bansa, mas agresibong insentibo, mas mahina ang regulasyon, iiwan tayo. Ganyan kasimple. Walang sentimentalidad ang kapital, walang utang na loob. Kaya kapag naririnig natin ang balita tungkol sa presyon mula sa malalaking ekonomiya, tungkol sa paglipat ng pabrika, tungkol sa opportunity para sa Pilipinas, kailangan nating magtanong ng mas malalim. Opportunity para kanino? Kaunlaran para saan? At hanggang kailan? Dahil kung hindi natin tatanungin ngayon, patuloy tayong magiging tahimik na bahagi ng isang sistemang kumikilos sa ating likod, isang sistemang patuloy na nagpapayaman sa iilan habang sinasabihan ang nakararami na magtiis pa ng kaunti, konting sakripisyo pa, konting pasensya pa. At ang problema, ang konti na iyan ay nagiging buong buhay ng isang henerasyon. Kung titingnan pa natin ng mas malalim, makikita natin na ang pinakadelikadong aspeto ng modelong ito ay hindi lang kahirapan o mababang sahod. Ito ay ang unti-unting pagnanakaw ng hinaharap. Dahil kapag ang isang bansa ay nakaangkla ang ekonomiya sa murang paggawa, nililimitahan nito ang sariling kakayahang umunlad. Hindi nito hinihikayat ang inobasyon. Hindi nito pinapalakas ang lokal na industriya. Hindi nito binibigyan ng tunay na kapangyarihan ang manggagawa na mag-isip, lumikha at magpasya para sa sarili. Sa ganitong sistema, ang edukasyon ay hindi itinuturing bilang puhunan para sa kritikal na pag-iisip, kundi bilang training ground para sa pagiging employable. Turuan kang sumunod, turuan kang mag-adapt, turuan kang magtrabaho ng mas marami kapalit ng mas kaunti. At kapag nasanay ang isang lipunan sa ganitong lohika, nagiging mahirap ng isipin na pwede palang iba ang mundo. Ito ang tahimik na tagumpay ng kapitalismo sa kasalukuyang anyo nito. Hindi lang nito binabago ang ekonomiya, binabago nito ang imahinasyon ng mga tao. Kapag sinabi sa iyo ng paulit-ulit na ito na ang tanging paraan, sa kalaunan titigil ka na sa pagtatanong, titigil ka na sa paghingi ng mas mabuti. At iyan ang sandaling tunay na nanalo ang sistema. Ngunit bumabalik tayo sa mas malaking konteksto. Ang krisis na kinakaharap ng Estados Unidos ay hindi hiwalay sa krisis na nararanasan ng Pilipinas. Magkaibang mukha lamang ito ng iisang problema. Sa Amerika, ang krisis ay nakikita sa anyo ng nawawalang trabaho, bumabagsak na komunidad, at galit na uring manggagawa na pakiramdam ay pinagtaksilan. Sa Pilipinas, ang krisis ay mas tahimik, nakatago sa overtime na walang bayad, sa kontratang hindi pinapalitan ng regularisasyon, sa pamilyang kailangang maghiwalay dahil ang kaunlaran
ay nasa ibang bansa. At kapag may politiko sa isang makapangyarihang bansa na nagtutulak ng mas mabilis na produksyon sa labas ng kanilang hangganan, hindi ito simpleng pulisiya. Ito ay senyales ng desperasyon. Ibig sabihin nito, ang sistemang dati nilang kinokontrol ay hindi na sapat para panatilihin ang ilusyon ng katatagan. Kaya ang bigat ay ipinapasa pababa, palayo sa sentro, papunta sa mga bansang mas kaunti ang boses, mas kaunti ang proteksyon, mas kaunti ang kakayahang tumanggi. Ang tanong ngayon, hanggang kailan papayag ang mga bansang tulad ng Pilipinas na gumanap sa papel na ito? Hanggang kailan natin tatanggapin ang ideya na ang ating halaga ay nasusukat sa kung gaano tayo kamura? Dahil sa bawat taon na nananatili tayo sa ganitong modelo, mas lalo tayong nahuhuli, mas lalong nagiging mahirap tumalon patungo sa mas mataas na antas ng kaunlaran. May mga bansa na dumaan sa ganitong yugto at nakalabas, ngunit hindi sila nakalabas sa pamamagitan ng pagtanggap lamang sa dikta ng pandaigdigang kapital. Lumabas sila sa pamamagitan ng sadyang pagpili, pamumuhunan sa lokal na industriya, matibay na proteksyon sa manggagawa at estado na handang sabihin sa kapital, may hangganan ang kapangyarihan ninyo. Sa Pilipinas, madalas sinasabing hindi ito posible. Mahirap daw, delikado daw, tatakutin daw tayo ng pag-alis ng investor. Pero ang tanong na bihirang itanong, ano ang presyo ng hindi paggawa ng kahit ano? Ano ang presyo ng patuloy na pagtahimik? Dahil ang presyong iyon ay binabayaran na ngayon sa anyo ng brain drain, ng chronic underemployment, ng mga kabataang walang nakikitang kinabukasan sa sariling bayan. At dito nagiging malinaw kung bakit mahalagang pag-usapan ang mga kwentong tulad nito. Hindi ito simpleng analysis ng politika o ekonomiya. Ito ay salamin ng isang sistemang nagdedesisyon kung sino ang uunlad at sino ang maghihintay. Sino ang may boses at sino ang kailangang makinig. At sa kasalukuyang ayos, malinaw kung saan inilalagay ang Pilipinas. Ngunit ang kasaysayan ay hindi sarado. Ang mga sistema, gaano man kalakas, ay nagbabago kapag ang sapat na dami ng tao ay tumigil sa pagtanggap ng luma bilang normal. Kapag nagsimulang magtanong, kapag nagsimulang mag-organisa, kapag nagsimulang kilalanin na ang kanilang interes ay hindi hiwalay sa interes ng manggagawa sa ibang bansa, kundi kabaligtaran, magkaugnay, dahil hanggat patuloy tayong pinaghahati, patuloy na mananalo ang iilan, at hanggat patuloy tayong tahimik, patuloy na ipapasa sa atin ang bigat ng krisis na hindi naman natin nilikha. At dito tayo dumarating sa pinaka-importanting punto ng kwentong ito. Dahil kung ang unang tatlong bahagi ay tungkol sa kung paano gumagana ang sistema, ang huling tanong ay mas simple at mas mabigat. Ano ang gagawin natin ngayon na malinaw na natin itong nakikita? Dahil ang pinakamalaking tagumpay ng kasalukuyang kaayusan ay hindi lang ang pagsasamantala sa paggawa. Ito ay ang pagpapaniwala sa atin na wala tayong pagpipilian, na ito na ang natural na estado ng mundo, na ang tungkulin ng isang bansang tulad ng Pilipinas ay mag-adjust, magtiis at magpasalamat sa anumang mumo na ihagis ng pandaigdigang merkado. Ngunit ang kasaysayan ay paulit-ulit na nagpapakita ng kabaligtaran. Walang sistemang pang-ekonomiya ang walang hanggan. Lahat ng modelo na itinayo sa sobrang hindi pagkakapantay-pantay ay kalaunan bumabagsak. Hindi dahil gusto ito ng mga tao sa itaas, kundi dahil hindi na ito kayang pasanin ng mga tao sa ibaba. Ang krisis na nararanasan ng Estados Unidos ngayon, ang desperasyon na itulak ang produksyon palabas ng kanilang hangganan, ay hindi tanda ng lakas. Ito ay tanda ng pagkapagod ng isang modelo, isang sistemang piniga na ang lahat ng kayang pigain, manggagawa, kalikasan, komunidad,
at ngayoy naghahanap ng bagong lugar na muling pipigain. At ang Pilipinas ay isa sa mga target, pero ang tanong ay hindi kung kaya tayong targetin. Ang tanong ay kung hanggang kailan natin tatanggapin ang papel na ito. Dahil bawat desisyong ginagawa ngayon, bawat batas na nagpapahina sa proteksyon ng manggagawa, bawat insentibong ibinibigay sa korporasyon ng walang kapalit, bawat katahimikan sa harap ng malinaw na pagsasamantala ay desisyong humuhubog sa susunod na 20 o 30 taon ng ating bansa. At dito nagiging malinaw na ang usapin ay hindi lamang ekonomiya, ito ay usapin ng dignidad, karapatan at kapangyarihan. Kapangyarihang magtakda kung anong uri ng lipunan ang gusto nating itayo. Isang lipunang ang halaga ng tao ay nasusukat sa oras-oras na sahod o isang lipunang ang paggawa ay may dangal at seguridad, hindi madaling landas ang paglayo sa kasalukuyang modelo. Mangangailangan ito ng banggaan sa interes ng malalaking korporasyon, sa presyon ng mga dayuhang pamahalaan, sa takot na itinanim sa atin na kapag umangal tayo, mawawala ang lahat. Ngunit mas dapat nating tanungin ang kabaligtaran. Kapag hindi tayo umangal, ano ang tiyak na mawawala? Dahil ang patuloy na landas na ito ay malinaw ang patutunguhan. Isang ekonomiyang palaging umaasa, isang uring manggagawa na palaging kapos, isang kabataang henerasyon na palaging tumitingin palabas ng bansa para sa kinabukasan, at isang bansa na sa kabila ng sipag at talino ng mamamayan nito ay nananatiling nasa gilid ng pandaigdigang kaayusan. Ang kwento ng presyon mula sa mga makapangyarihang bansa ng paglipat ng mga pabrika ng global na krisis ay hindi hiwalay na balita. Ito ay babala. Babala na ang sistemang ito ay hindi na gumagana, hindi para sa mga manggagawa sa Amerika, hindi para sa mga manggagawa sa Pilipinas, at sa huli, kahit hindi rin para sa katatagan ng mundo mismo. At kung may isang bagay na malinaw, ito yon. Walang darating na magliligtas, walang dayuhang pamumuhunan, walang politiko, walang kasunduan sa kalakalan ang kusang magbibigay ng hustisya. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula lamang kapag ang sapat na dami ng tao ay tumigil sa pagtanggap ng luma bilang normal. Kapag ang manggagawa sa Pilipinas ay nagsimulang makita ang sarili hindi bilang murang opsyon, kundi bilang sentro ng ekonomiya. Kapag ang tanong ay hindi na paano tayo aakit ng kapital, kundi paano natin poprotektahan ang tao. Kapag ang kaunlaran ay hindi na sinusukat sa dami ng pabrika, kundi sa kalidad ng buhay, ito ang dahilan kung bakit mahalagang maintindihan ang kwentong ito hanggang dulo. Hindi para mawalan ng pag-asa, kundi para makita ng malinaw ang pinagmumulan ng krisis. Dahil kapag malinaw na ang problema, posible na ring isipin at ipaglaban ang isang mas makatarungang alternatibo. And sa sandalong iyon ng Pilipinas ay hindi na lamang tahimik na bahagi ng krisis ng iba, maaari itong maging bahagi ng sagot.